May mga bayani tayong pamilyar sa pangalan, pero ang kwento sa likod nila, mas malalim pa sa inaakala natin. Ngayon, kilalanin natin ang isa sa kanila, si General Maximo Quezon. Ang buhay niya ay hahamon sa ating lahat na tanungin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang halaga ng iyong mga prinsipyo? Handa mo bang isakripisyo, sabihin na nating ang sarili mong kalayaan para sa mga bagay na pinaniniwalaan mo? Kasi yan mismo ang pagsubok na hinarap ng bida nating ngayon. So para maintindihan natin kung saan nanggagaling ang ganong katibay na paninindigan, kailangan nating balikan kung saan siya nagsimula, yung mismong lupang humubog sa pagkatao niya. Okay, isipin niyo to. Si Maximo Quezon ipinanganak sa Mexico, Pampanga. Sa gitna ng malalawak na palayan, doon siya lumaki. At doon niya nasaksihan mismo kung gaano kahirap ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol. So bata pa lang, parang hinahanda na ang puso niya para sa isang, dakilang layunin. At hindi nagtagal, yung layuning yon naging isang misyon na. Mula sa pagiging ordinaryong mamamayan, tingnan natin kung paano siya naging isa sa mga pinakamatikas at kinatatakutang general ng revolusyon. Ito ang simula ng lahat, 1896. Noong sumigaw na ang himagsikan, anong ginawa ni Quezon? Walang pag-aalinlangan, sumali agad siya sa katipunan, handang-handa na ibigay ang lahat para sa kalayaan. At alam mo, hindi siya basta-basta miyembro. Grabe, lumabas agad ang galing niya sa pamumuno, ang talino niya sa estratehiya, nagdulot yun ng sunod-sunod na panalo. Para sa mga kapwa niyang Pilipino, siya yung simbolo ng pag-asa. Pero para sa mga Espanyol, siya yung bangungot na ayaw nilang makaharap. Ngunit, yung akala mong malapit na yung tagumpay, yung abot kamay na sana ang kalayaan mula sa Espanya, biglang may dumating na bagong hamon. Isang bagong digmaan ang kailangan nilang harapin. Biglang nagbago ang ipip ng hangin. Mula sa pakikipaglaban sa isang humihinang Espanya, ang kalaban ngayon ay ang Estados Unidos. Isang bagong superpower na mas malakas, mas moderno ang mga armas. Ibang-iba ang laban na to. So, isipin mo, ikaw si General Quezon. Ang pinakamalaking pagsubok sa iyo ngayon ay hindi lang kung paano manalo sa laban, kundi paano mo papanatilihing mataas ang morale ng mga sundalo mo. Paano kayo lalaban kung alam nyong dehadong-dehado kayo sa gamit at teknolohiya? At dito sa puntong ito, ang kwento natin ay lumilipat, hindi na sa gitna ng putukan, kundi sa isang pagsubok na susukat sa tibay hindi ng katawan niya, kundi ng kanyang kaluluwa. Taong 1900, sa kasagsagan ng digmaan, nahuli si General Quezon. Doon, natapos ang pakikipaglaban niya gamit ang armas. Pero isang panibagong klase ng laban ang magsisimula pa lang. Simple lang ang alok sa kanya ng mga Amerikano. Sabi nila, Quezon, sumuko ka lang, manumpa ka ng katapatan sa bandila ng Amerika at kapalit nito, malaya ka na. Isang alok na, aminin natin, napakatukso. Ano sa tingin nyo? Kung ikaw yung nasa kalagayan niya, pagod ka na sa gyera, bihag ka, at malayo sa mga mahal mo sa buhay. Marahil para sa iba, madali lang ang desisyon, di ba? Pero hindi para kay Maximo Quezon. At ito ang naging sagot niya, isang matatag na hindi. Para sa kanya, ang panunumpa sa isang dayuhan ay katumbas ng pagtataksil sa lahat ng mga kasama niyang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Mas mahalaga sa kanya yung paninindigan para sa kanila kaysa sa sarili niyang kalayaan. Grabe! Ang naging kapalit ng desisyon niyang yun? Ipinatapon siya sa malayong isla ng Guam. Kasama niya doon ang ilan pa sa mga matitibay na Pilipino tulad ni Apolinario Mabini at Artemio Ricarte. So namatay siyang isang exile, pero ang kamatayan niyang yon ay hindi isang pagkatalo. Sa katunayan, yun pa nga ang lalong nagpatibay sa legacy o pamana na iniwan niya para sa ating lahat. Sa Guam, doon siya pumanaw, malayo sa bayang ipinaglaban niya. Pero kailanman, hindi niya tinalikuran ng Pilipinas. At nang sa wakas ay maibalik ang kanyang mga labi dito, sinalubong siya bilang isang tunay na bayani. At kung may isang salita na pinakamahusay na maglalarawan kay General Quezon, ito yun, paninindigan. Yung tibay ng loob na hindi mo ipagpapalit ang paniniwala mo para sa sariling katanggihan o kaligtasan. Iyan ang diwa ng kabayanihan niya. Kaya ang pinakamahalagang aral dito ay ito,
May mga tagumpay na hindi nasusukat sa bilang ng laban na napanalunan. Ang pagtanggi ni Hizon na sumuko ay isang tagumpay ng prinsipyo at yon ay isang uri ng katapangan na mas mahirap pa atang abutin. At habang tinatapos natin ang kwento niya, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa ating mga sariling buhay, sa ating mga sariling hamon, malaki man o maliit, ano yung mga bagay na hindi natin isusuko? Ano ang ating paninindigan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.